Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Binanatan po ni Senator Rodante Marcoleta, si Senator Ping Lacson. Ito kasing si Pinky, feeling relevant. Abay, nakikialam, nakikisawsaw sa mga bagay, sa mga sitwasyon at usapin na hindi naman siya kasali. Isipin ninyo mga kababayan na ang hinamon po ni Marcoleta sa isang maginoong debate, former Associate Justice Carpio, J. Batong Bakal, J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Abay si Pinky ata gustong makisama, gustong makisali para kahit siya sikat, palibasa kasi nalalaos na. Abay mantakin ninyo mga kababayan, pilit na isinisiksik yung sarili doon sa usapin ng West Philippine Sea. Pero nung mga nakaraang taon na wala pa ng mga Marcoleta, hindi naman siya nag-iingay tungkol dyan. Dito nahahalata natin. Talagang si Pinky, si Ping Lacson, nakikisabit na lang sa kasikatan ni Senator Rodante Marcoleta para maski man siya, mapag-usapan din. Pambihira ka, Pinky, oo. Panoorin nga natin itong pagbanat ni Senator Marcoleta dito kay Sausawero, kay Ping Lacson. Ito po. Ngayon, Yan. nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, Yan. pagka ginagawa mo itong mga bagay nito, halimbawa, yung ginawa ni Tariela, meron kang diplomatic gain Yan. o meron kang interest na maaring mag-gain mo So, tinan ko, sa ginawa ni Tariela, what do you think is the economic or diplomatic gain na napunta sa ating bansa? Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. Para sa context lang mga kababayan ang ipinapahayag, ang ikinikwento po dito ng Senator Marcoleta, yung nangyari po sa Committee on Appointment, kung saan ay may tinatanong nga siya na isang kapitan. Ngayon, dito po, ito yung pinaka-premise o ito yung pinaka-basihan na sitwasyon kung saan ay nangialam itong si Ping Lacson. Nanghihimasok siya doon sa nasabing usapin at kung papaano dinadaya ni Ping, nililin lang ang taong bayan para masira lang ang imahe ni Senator Rodante Marcoleta. Ituloy po natin. Doon yan. Okay. So, itong salitaan na to, in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya, doon sa sinabi kong, you have to give up. You have to give up the KIG. Tapos dinugtong niya yung sagot na we will fight for whatever is. na para bang yun Para bang yun ang sinagot niya sa akin. na hindi mo dapat i-give up ito. Parang gano'n. At pagkatapos, so isinama niya yung kanyang sariling Statement. conversation doon. I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Kaya nagtataka ako noon bakit kinongratulate ni Ping Lacson yung kapitan at sinabi niya na parang pinapalabas niya sa sinabi ni Ping doon sa kapitan, nasagot mo ng maayos. Talagang yung mga tanong ni Senator Marcoleta, nakapagbigay ka ng magandang sagot. Nagtaka po ako bakit ganun Bakit tayo nagtaka? Alam naman natin, nung tinatanong ni Senator Marcoleta yung kapitan, hindi ho siya makasagot ng maayos. Hindi naman sa paninira dun sa kapitan hindi naman natin ginagamit na ikapintasan. We're not using that situation against him. Pero kasi, dun lang tayo sa realidad. Tinanong po ni Senator Marcoleta yung kapitan, alam mo ba kapitan na ang KIG ay wala sa ating exclusive economic zone? Nakailang paulit-ulit, doon nagtagal yung tanungan dahil nga hindi masagot ng kapitan yung tanong ni Senator Marcoleta. Tapos sasabihin ngayon ni Ping, I congratulate you for standing up sa mga tanong ni Senator Marcoleta. Pambihira. Yung pala, kaya niya sinabi yon, gagamitin niya pala sa splice video yon. Gagamitin niya pala sa isang edited video yon kung saan magiging mabango ang pangalan ni Ping Lacson, pati nung kapitan, tapos palalabasin nila si Marcoleta, nabutata. Madaya nga itong si Ping, nanlilin lang. Tapos ipinakita niya yung mga reels, mga stills, yung nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala sa Sakalayan group na nakaano siya. So ano ba anong intention para, bakit hindi po ang tunay na pangyayari Ang ipakita.
ang ipakita natin sa Oo. tao. Bakit merong Edited eh. bakit parang merong panlilin lang? Hindi parang panlilin lang talaga yun. Totoo po yun, oo. Inedit eh. Inedit niya para makapanlin lang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, Hindi we pwede. will fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Para Loko-loko, malumana ba siya ang bida? Oh, pagkatapos nagbida-bida siya ngayon, makikita mo doon sa mga reels na yon, nakalagay ping eh. Siya yung gumawa. Sa Facebook yata niya in-upload pa yun. Oh, pero nakalimutan niya Nelson. Oo. Yan. Alam mo sa Philippine Military Academy. Nako. Ayan si Ping. PMA nga po si Senador. Oo, alam naman natin yun. Hindi naman niya ikakaila yun. Oo. Alam ko sa Philippine Military Academy, Nelson, ang isang kadete ay ginagabayan Ng dalawang tanong. ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong eh. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Yan. Pangalawa, May intensyon ba akong meron ba akong intensyon na Mandaya. mandilya? din lang, mandaya? Oo, mandaya. Loko. Oo. Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? So, Manlamang. intensyon ko ba na May pakinabang. makapanggulang ako Magulang. magkaroon ng Pakinabang. pakinabang? Ayan. Magulangan kita na may pakinabang. Oo. Tapos sabi, ito yung pamantayan. Oo. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong. Oo. then you are doing the honorable thing. Nako, paano si Ayun. Ping? So, ibig sabihin, kailangan wala kang intensyong mandil lang. At pangalawa, kailangan wala ka ring intensyon na Manglamang. kaya mo gagawin yun ay para Para makapanlamang ka, makapanlamang ka sa kapwa mo. manlalamang ka nga, magkakaroon ka pa ng advantage. Nako po. Meron ka pang sukli, ay yung ibig sabihin. Eh kung So, kung ang tanong, kung nasagot mo ng no ito, honorable ka. Oo. Pag Kung paano niyan sasagutin ng no ito? Oo nga. halimbawa, yung in-splice, ito yung tanong, yung sagot ay Oo. actually hindi nga tanong yun eh. Oo. Hindi nga tanong yung sa Oo. Ito Ay, yung statement, tinatanong ko nga siya ngayon. tapos idinugtong dun sa Oh, kabila. tatanungin natin siya ngayon, do you intend to deceive? Sasabihin niya, no? Ay, di, po. Nandaya na lang naman ka na siya. pinagsama mo eh, ikaw ang Edited gumawa eh. eh. Sana man lang kung ibang tao, hindi niya alam, na ipagkamali niya, ginawa pala niya ito, tsaka siya na, okay Oo lang. Pero sa kanya nagmula eh. At saka Sen, nandun siya nung nangyari yan eh. Ibig sabihin, alam niyang hindi yun Nandun siya. hindi yun ang message. Oh. Hindi yun ang message. Alam niya Oo. na theoretical scenario ang sinasabi ko, it's partial contraposition. Para ba sinabi ko nga eh, Nelson, ikaw naman, sinabi ko nga sa iyo, huwag mong kakainin yan. Malalasong ka dyan. Pero kung gusto mong magpakamatay, Kainin mo. kainin mo. So hindi mo naman Sinasabi, ina-advocate ba kung bang kainin mo yan para mamatay ka? Hindi. sinasabi niyo lang sa akin kung gaano kasama yun. Sinasabi ko lang, para warningan kita ng doble-doble na huwag mong gagawin Pagka yan. ginawa ko, ganun mangyayari talaga. Oo. O hindi ba niya naintindihan yun? Nako. O, do I intend to gain undue advantage? Siguro. Sapagkat nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo, baka sumikat ka. At saka nilagay Ako? niya yung statement niya sa bandang huli. Totoo yan. Yan ang nakikita natin. Pagka sinisiraan ni Ping si Marcoleta, talagang sisikat siya, pag-uusapan siya. Sino bang senador ang simula nung eleksyon at simula ng manalo, talagang ugong ang pangalan. Di ba si Senator Marcoleta? Kanino bang pangalan yung talagang pinag-uusapan? Yung pangalang noon ay hindi naman isinasama sa mainstream media. Hindi nga pinapalabas sa mga TV network na kilala eh. Di po ba? Pero nung pumuputok na yung pangalan noon, unti-unti, nung nakaraang taon, abay, kanya-kanyang interview na sila kay Marcoleta. Yung mga media na nooy galit kay Marcoleta, talagang hinihingi na yung atensyon niya. O, di ba si Marcoleta yon? O kaya itong si Ping, nakikibakas, nakikisakay, nakikikapit, parang langaw, nadadapo sa kalabaw para akala niya, pakiramdam niya, kalabaw na rin siya. Ang bihira. Alam naman natin kasi si Ping, pababa na talaga eh. Hindi na nga pababa baba na talaga, laos na talaga. Yung legasiya niya talagang sadsad na sa lupa. Paano ba naman kasi? Ang ganda-ganda, sabihin na natin yung karera mo sa pagiging pulis mo noon, napakaganda. Tapos kung kailan naging senador ka, tsaka ka magpapamalas ng kapalpakan. O hindi kahit anong effort mo noon, kahit anong dangal lang naipon mo sa nakaraan mong buhay,
Kung sa kasalukuyang buhay mo hanggang sa katapos-tapusan, manloloko ka ng kapwa, magpapagamit ka para sa interes mo at sa interes ng ibang mga kaalyado, talagang walang matatabunan. Walang magagawa yung dangal mo noon. Yung maganda, yung mabuti mong nagawa noon. Ika nga, mabuti na yung gumagawa ka ng masama noon. Marahil, kaya ka gumagawa ng masama noon kasi kulang ka sa kaalaman. Marahil, yung iba mong nagagawa masama, hindi mo alam na masama pala yun. O di kaya ikaw ay biktima lang din ng kakulangan sa kaalaman, di ba? Tapos, ikaw ay nagbagong buhay, naging mabuti ka, yung nalaman mo yung katotohanan, yung kabutihan, yun ang isinabuhay mo hanggang mamatay ka. Abay, doon, mamamatay ka na may dangal. Pero yung sasabihin mong noon, nagkaroon ka ng dangal kasi alam mo yung kabutihan noon. Tapos, ikaw ay nagbagong buhay sa paanong paraan. Mula sa mabuti, naging masama ka. Mula sa kaliwanagan, naging kadiliman ka. Abay, talagang mamamatay kang walang dangal. Sad-sad yung legasiya mo pagka ganyan. Kaya itong si Ping, ang ginagawa na lang, bakas kay Marcoleta. Makikisakay kay Marcoleta para mapag-usapan din siya kasi nga, wala na siyang integridad Wala na siyang kredibilidad. Hindi na siya pinaniniwalaan ng mas maraming Pilipino. Kahit na may naniniwala sa kanya, iilan na lang. Hindi na taong bayan Baka nga taong bayad pa Hindi po ba? Kaya ayan ang ginagawa niya. Dalawang pamantayan. Ang sabi ni Senator Marcoleta ang sinusukat sa sa PMA. Una, ikaw ba ay may intensyon na mandaya? Ikalawa, may intensyon ka bang manlamang? Ikaw ay makagain. Di ba ginawa nga ni Ping? Nandaya, edited video. Hindi naman yun ang sitwasyon. Pinapalabas na sa Pilipino, nabutata si Marcoleta. Kahit ang totoo, yung kapitan ang hindi nakasagot kay Marcoleta. Pangalawa, may gain ba? May gain. Kumukuha siya ng simpatya. Kumukuha siya ulit ng tiwala sa tao. Kaya ang ginawa niya, dun sa edited video niya, di ba talagang pinakita niya yung sarili niya nung nangangampanya siya? Mamaya ipapakita ni Senator Marcoleta yan, mga kababayan, para mas maunawaan natin. Tuloy po muna natin ito. Mamaya, ipakikita natin yun. Ayan na. Hindi, mamaya kasi may di-discuss lang ako. Pwede ba nating ipasinag Ito yung na, ito parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige po. Ay ka dito, Ping. Ang gawin natin po para Ayan, madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Calayan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Di ba? Sa edited video na to, parang sinasagot ni Ping si Marcoleta, hindi naman ganyan ang sitwasyon Hindi naman naging sagutan yan Dalawang senaryo po yan. Yung kay Marcoleta dyan, yun yung tinatanong niya yung kadete, yung kapitan. Tapos yung si Ping, yung sinabi niyang atin ng Calayan Island Group, yun yung panahon na si Ping naman ang nagtatanong dun sa kapitan. Magkabilang senaryo po yun, magkaiba po yun. Pero ang ginagawa ni Ping sa splice video, pinagdudugsong niya para palabasin sa Pilipino, nagkasagutan kami ni Marcoleta, ito sagot ko sa mali niyang, sinabi. Pero alam niya na yung sinasabi ni Marcoleta, situational yun Theoretical yun Nung sinabi ni Marcoleta na i-give up yung Calayan Island Group for the sake of the map of the West Philippine Sea. Hindi yung sa sentidong isurrender, i-give up, isuko. Hindi. Alam ni Ping yun. Pero ang ginawa ni Ping, dinadaya niya sa pamamagitan ng mga edited video. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Totoo naman Being yan. a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well and to the questions of the Honorable Marcoleta. Diba? Napakadaya Nakita nyo? Nakita ninyo? Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Hindi na nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for
Opo, Doon niya pinasok yun. Yun ang naging So sagot. pinagsama-sama po niya, para sa ganun, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Na para bagang ang dating kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang ang pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ako, para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap nasagutin na talagang kung na yung mga Namria, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Yun. Doon niya kinuha yun. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang na Ito, pakikita ko, gawa niya ito, sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi ano niya. tayo? Sige, ipakita niya sa... Itong ganito? Yes. Ayan, yan. Isa pa yan. Sige. Sige po, ano po laban, Sen? Habang Sabi niya, in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, Palpak. bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? Ang pinag-uusapan dyan, yung mga suliran natin sa West Philippine Sea, kung paano magagawa ng kaparaanan na yung mga features sa West Philippine Sea na may suliran din tayo, halimbawa yung Kalayaan Island Group, paano natin na mailalagay na kikilalanin ng ibang bansa yung KIG kasama dun sa West Philippine Sea. Abay, sinabi ni Ping geopolitics. Paano yung geopolitics kung dito lang sa bansa natin ang pinag-uusapan? Kung yung mga, halimbawa yung EEZ, ang pinag-uusapan, hindi naman involved ang ibang mga bansa. Ang pinag-uusapan dito ni Marcoleta, ni Carpio, ni Jay Batombakal, pati ni Tariela, yung West Philippine Sea, yung exclusive economic zone, yung KIG. Hindi naman involved ang ibang bansa eh. Kung involved man ang ibang bansa, yan yung nasa arbitral at IHO kung paano gagawing international recognized yung ating mga dakong iyan. Na yung halimbawa West Philippine Sea official recognized na ng international community dahil na-submit na aprobahan na ng IHO. Yun yung pinag-uusapan nila. Abay etong lokong si Pinky, ginagamit niya yung terminong geopolitics. Paano geopolitics? Dito lang naman sa Pilipinas pinag-uusapan eh. Hindi naman nila pinag-uusapan yung agawan ng China at Pilipinas sa mga claim ng China at sa ating claim. Magkaiba kasi yon, yan ang pinapapala. Pag sausaw ka ng sausaw, nangingialam ka ng nangingialam, hindi mo naman pinag-aaralan, ano bang pinapakialaman ko? Ako ba'y involved dito? Tama lang ba na mga alam ako dito? Po ba? Sausawero nga. In geopolitics, sabi niya. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila. Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Kasi benta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Ano bang definition ng geopolitics? Geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. In dirty, maruming politika. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Mahilig siya sa ganito eh. Sausawero nga. Mahilig siya sa paggawa ng ganito.
So, dinipa niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Oh, nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Opo. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Oh. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayun. Oh. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan ko yung mga residente Talagang, sa Pag-asa. talagang ginugulo niya, tinatakot niya. Oh. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Ha? Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Oo. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit ha. Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Yan. Anong balak mo ba rito? Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Oo yan, kay Ping. Do I Oo intend yan. to gain Nandayan eh. undue advantage? Nanlamang eh. Oo yan. Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Eh naku, hindi honorable si Ping. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. O di ibig sabihin, hindi honorable itong si Ping. Kasi ang isasagot niya sa dalawang tanong na yon, kahit painaw niya, sa mga ginagawa niya, yes eh. Diba? Do you intend to deceive? Yes. Nandadaya ka ng Pilipino eh. Sa mga edited video mo, sa mga spliced video mo, do you intend to gain? Yes. Nanlalamang ka ng kapwa mo. Sa pamamagitan ng pandaraya mo, kinukuha mo yung simpatya, yung tiwala ng ibang tao, habang naninira ka ng ibang tao sa pamamagitan ng wala namang katotohanan ng mga video. Kahit pa sabihin ni Ping na hindi naman ako nag-edit dan, hindi ako nag-post niyan eh. Still, meron kang approval. Pinapayagan mo na i-post yan sa official social media accounts mo. Verified badge yun. Kung hindi mo intensyon na ikaw ay mandaya kasi nga PMA ka, di sasabihin mo yung staff mo. O teka, wag niyong gagawin yan. Hindi yan ang totoong nangyari. Kaso teka nga lang. Sa bagay kasi, sinabi naman ni Ping noon, di ba? Sa kanyang press conference, mahihina nga pala yung staff niya. Hindi sa atin ang galing yun, ha? Kay Ping Lacson ang galing na mahihina itong mga staff ko, eh. Kaya siguro kahit yung mga staff niya, hindi na iisip, teka, dating PMA itong si Senator. Baka siya ay mabatikos dito sa gagawin natin. Dahil nga sa itong video na ito, edited may pandaraya dito. Hindi ito yung totoong nangyari. Kaya siguro hindi maisip ng kanyang mga staff. Pero ang pinakamalinaw dito, sawsawero si Ping Lacson. Sumasawsaw siya sa isang sitwasyon na sangkot si Marcoleta kahit hindi naman siya kasali para yung pangalan niya mapag-usapan din. Dahil nga, palaos na ng palaos, hindi na siya pinapakialaman, wala nang pakialam sa kanya yung mas maraming Pilipino, kaya ito, nagpapapansin na lang. Kasi kung ikaw ay pinapansin ng mas maraming Pilipino, hindi ka para magpapansin eh. Diba? Ngayon, irrelevant na siya. Hindi naman na kasi pinag-uusapan. Kahit pa sabihin mong siya ay Senate pro tempore, wala eh. Nauungusan pa rin siya ni Marcoleta. Kaya ang gagawin, magpapapansin, parang bubuyog na mag-iingay sa palipaligid para pansinin na lang ng mas maraming Pilipino, hindi naman umiepekto. Di po ba? Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.